May bagong sama ng panahon na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa silangan ng General Santos City, huling namataan ang low-pressure area na nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sabi ng Pag-asa, mababa ang tsansang maging bagyong LPA pero magpapaula ng dalawang weather systems sa Mindanao. Tuloy-tuloy naman ang epekto ng easterlies sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansang umulan bukas sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Maging handa sa malalakas na ulan na posibleng magdulot ng baha o landslide. Posible rin ang pag-ulan sa ilang lungsod sa Metro Manila gaya ng naranasan kanina hapon at ngayong gabi. Paglapit ng pusang yan sa isang batang may hawak na pagkain, bigla itong pinaghahampas na isang lalaki hanggang sa mamatay. Nangyari ang insidente sa Talisay City sa Cebu. Ayon sa may-ari ng pusa na si John Michael, kapitbahay niya ang nakunan sa CCTV na humampas sa alaga niyang si Mengay. Ang pusa raw niya ang sinisisi ng suspect sa pagkamatay ng kanilang pusa, bagay na mariing itinanggi ni John Michael. Nagharap na sa barangay ang magkabilang panig matapos sampahan ng reklamo ang suspect. Angat na angat ang sarap ng iba't ibang delicacy sa ilang probinsya na pinagpiestahan ng ilang Pinoy. Isa na dyan ang iba't ibang bihis ng lechon na isinali pa sa isang kompetisyon sa Pagadian City. Ating saksihan. Ang lechong bida ng mga handaan lalong pinaespesyal sa Lechon Festival ng Pagadian. Presenting lechon na mala tiger. Lechon with polka dots. At lechong binihisan ng Hawaiian costume. Halos 100 ang lumahok para sa most innovative and artistic lechon sa Pagadian. At ang grand winner na nagkamit ng 50,000 pesos na premyo, ang basket baboy ng Barangay San Pedro. Pero panalo naman ang lahat dahil free for all ang lechon para sa mga turista at residente. Hopefully, this can help our lechon industry na mailhan, nalamihan din kayo itong mga lechon dito sa Dakbayan sa Pilipinas. Pinangat naman ang pinagpiestahan sa Kamalig Albay. Halos 1 kilometro ang haba ng pinagtabi-tabing lamesa para sa Budol Fight kung saan 3,000 servings ng pinangat ang pinagsaluhan. May view pa ng Bulkan Mayon. Layon din ang aktibidad na maipakilala sa mga taga-ibang lugar ang pinangat ng Kamalig. Pagkain at kultura rin ang bida sa UN Tourism Regional Forum on Gastronomy Tourism sa Cebu. Highlight ang paggawa ng giant version ng puso o hanging rice. Batid ng Tourism Department kung kaano kalakas ang hatak ng masarap na pagkain sa mga tourist spots sa bansa. The national government is mobilizing and partnering with all of our regional offices as well as our local government units and fellow national government agencies to ensure that first, we preserve the integrity of Filipino food. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Isang Philippine flying lemur ang namataan sa Ormoc City at nakunan pa ito ng larawan na tila nakangiti. Ikinatawa yan at umani ng sari-saring reaksyon mula sa mga netizen. Ayon sa nag-upload ng video, tinurn over ng isang concerned citizen ang naturang flying lemur. Matapos masigurong maayos ang kondisyon nito, pinakawalan din ito sa kagubatan. Another first para sa God of Music na 17. Opisyal na silang Goodwill Ambassadors for Youth ng UNESCO. Every unique dream that you have is important. Never let anyone, including yourself, belittle your dream. From today, all youth are our team and our crew. Please know that you are not alone. You are a part of us. And your dreams are also 17's dreams. Sa kanyang speech, binigyang halaga ng 17 member na si Joshua
ang companionship at supportive community sa pag-abot ng mga pangarap. Inanunsyo rin ng grupo na magdodonate sila ng $1 million o mahigit 50 million pesos para sa kanilang campaign na Going Together. Very proud ang fans of Karat sa bagong milestone na ito ng 17 na nakatakda ring mag-perform sa Glastonbury Festival. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.